Praise God. So isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Tayo po ay magsisimula na magpuri, pasalamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Good morning po. Blessed morning po sa inyo. Hallelujah. Tayo po ay magsama-sama na maawit, magpuri, magpasalamat po sa excuse po, sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Kayo ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoon Jesus. Purihin ka, dakilan ka sa buhay ko. Minsan pa po, kayo ang tunay na dakila sa mundo. Kayo ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig niyo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan niyo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng
dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, dariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Amin, Ama. Hallelujah. Yes, Lord God, patuloy namin kayong pinapupurihan, patuloy namin kayong sinasamba sa umaga nito, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng inyong mahabaging biyaya. At patuloy, O Diyos, na nagsusumamo, Panginoon, sa inyo pong kapangyarihan, sa inyo pong banal na presensya, na patuloy niyo po kaming katagpuin, Panginoon, sa umaga po ito. Patuloy niyong pagpalain ang bawat isa po sa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pong pakikinig at pag-aaral ng inyong mga salita. Can you bless us, Lord, sa aming pong mga buhay espiritual, Panginoon. Katagpuin niyo kami sa lahat po ng aming mga pangangailangan, Panginoon, na mapunuan kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng banal niyo pong Espiritu. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo. Kayo po yung manguna sa bawat isa po sa amin. Alam ko po, nasa iba't ibang lugar po kami, pero salamat po dahil kayo Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayo sumasa lahat ng dako, asan man kami, Panginoon. Patuloy niyo kami pinagkakaisa. Kaya salamat po sa inyo, dakilang Diyos. Ito po yung samot dalangin po namin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Kami pong lahat ay nagsasabi ng Amen and Amen. So isa pong mapagpalang umaga po muli. Excuse po. Sa bawat isa. Hallelujah. Ako nga po pala si Pastor Paul Landa ng Door of Faith, Lingga. At mula po sa Distrito 6, sa pangunguna po ng Pastora Cheryl Manansala. So magandang umaga po muli sa ating lahat. At tayo po ay magpapasimula po ng ating pagbubulay ng salita ng Diyos na masusumpungan po natin dito po sa aklat ng Lucas, Luke chapter 2. Ayan. Hallelujah. So, kapitulo 2, talatang 10 hanggang 14. Ayan. So, sabi po ng salita ng ating Panginoon, ay verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel. Sa kalangitan, sila'y nagpuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan, pagpalain ng Diyos yung kanya pong makapangyarihang salita. So, hindi naman po lingid sa atin at nalalapit na yung selebrasyon ng araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At alam natin ang pinakadahilan o sabi nga reason for this season ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang dapat pong mataas, mapapurihan at madakila. So sabi nga, ang ating pong pag-aaralan ay anong klaseng pagdiriwang ang dapat na gawin natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. So ano daw po mga uri ng pagdiriwang
na naaayon po sa Biblia o sa salita po ng ating Panginoon. Hallelujah. Humihina yung ating signal. Ayan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. So una po, sabi dito, a celebration of worship and praise to God. Hallelujah. Sabi po doon sa salita ng Panginoon, yung mga anghel, ay nagpupuri, sa Panginoon. Yung mga pastol, yung mga anghel ay nagpupuri sa Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan at sila'y nagpupuri sa Diyos at sila'y umaawit. Napakagandang tagpo ito at talagang kung ini-imagine po natin ay nakakapanindig balahibo. Yung tagpo na ito na yung mga pastol ng tupa at sabi doon, yung hukbo ng mga anghel ay sama-sama na nagpupuri at umaawit sa Diyos dahil ang tagapagligtas ay sumilang. Kaya nga sabi doon, a celebration of worship and praise to God. Nagdiriwang dapat tayo na nagpapasalamat, nagpupuri sa kabutihan na ginawa ng Panginoon at patuloy na itinatalaga yung atin pong mga buhay. Sabi nga, iniaalay po natin yung ating pong mga sarili at buhay bilang pagpapakumbaba at pagsamba sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Kaya let us celebrate yung Kapaskuhan, hallelujah, na mayroong pong pagsamba, tunay na pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Sabi nga, yung tema nga natin yung sa Romans chapter 12, sabi doon, sabi ni Apostol Pablo, ialay yung ating mga sarili as a living sacrifice, holy and acceptable to God, na siyang talagang nagiging mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. And I remember, tandaan niyo po yung 3 wise men, sabi doon, they offer malalagang bagay, sabi doon, gold, myrrh, and frankincense, sabi doon, at ano ba yung pinakamahalaga, para sa Panginoon? Ginto lang ba? Yung gold and gold, myrrh, and frankincense, di ba? Ang pinakamahalaga sa Panginoon, yung inaalay natin yung buhay natin sa Panginoon. Hallelujah. Isang haing buhay, kaaya-aya at katampatang pagsamba natin sa Panginoon. Kaya celebrating this Christmas, patuloy nating ialay, maging mabangong samyo tayo sa harap ng Diyos. Hallelujah. Every day, araw-araw, at patuloy nating gawin kung ano ba yung nakalulugod sa harapan po ng ating Panginoon. Patuloy tayong lumapit, at magbabad sa presensya ng Panginoon. Sabi nga, through prayer, reading, studying the Word of God. Attend tayo ng mga gawain po, sa service natin. Hallelujah. At huwag nating kaligtaan, yung everyday devotion natin, everyday na nakipag-communicate tayo sa Panginoon, everyday na lumalapit tayo, tumatawag tayo sa Panginoon. And then, yung willing ka ba na maging tahimik ka lang at makinig ka sa sinasabi ng ating Panginoon. So panatiliin natin na ang Panginoong Hesukristo ang maging sentro ng ating pong mga buhay, nang sa gayon magiging sentro siya ng ating pagdiriwang. Amen. So praise God. Pangalawa, sabi dito, a celebration of reflection and turning back to God. Ayan, pagdiriwang na mayroong pong pagninilay-nilay at pagbabalik loob sa Diyos. Ayan, so ang Pasko ay hindi lang kasiyahan,
kundi paanyaya sa pagbabagong buhay. Ano po? So, napakagandang mensahe, ano po, na maririnig na dapat ng mga tao, ng mga ating mga mahal sa buhay, na merong paanyaya ang Diyos. Ano po, paanyaya ng pagbabagong buhay. Ano po, ito yung pagkakataon na magkaroon tayo ng pagninilay-nilay, ano po, na sa mga bagay na kabutihan at ginawa ng Diyos. At kung meron man ng mga pagkukulang, merong mga pagkakamali, it's time, ano po, na sabi nga, pagsisihan at talikuran, ano po, yung mga pagkakamali at mga kasalanan, ano po, at tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Sapagkat ang mensahe ng Kapaskuhan, ano po, ay walang iba kundi ang pagsilang ng Panginoong Hesus, ang pagsilang ng tagapagligtas. Ano po, so nais ng Diyos na iligtas ang lahat o sangkatauhan, ano po, sa kasalanan. Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi nga in Matthew chapter 1 verse 21, ililigtas niya tayo sa kasalanan. Hallelujah. So ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay may layuning magligtas, ano po, at baguhin ang sangkatauhan. Hallelujah. So tinatawag na transformation. Amen po, 2 Corinthians 5:17. Hallelujah. So pangatlo, sabi po dito, a celebration of giving and doing good. Ayan. Ang Pasko ay panahon ng pagkilos ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Basa po tayo ng talata sa Biblia sa aklat po ng unang Juan, ano po, in 1 John chapter 4 verse 7. Sabi po ng salita ng Panginoon, 7 hanggang 11, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig at ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Hallelujah. So, verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugon niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya mga minamahal, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Ayan po. So, a celebration of giving and doing good. Ano po, pagpapakita, ano po, ng pagkilos ng pag-ibig ng Diyos. Ayan. So, kinakailangan pong magmamanifest po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito po ay utos talaga ng Diyos sa atin. Ano po, na tayo daw po ay magmahalan. Tayo po ay mag-ibigan. Pero may mga nagtatanong, paano yun, Pastor? Pagka inibig mo pero hindi ka minamahal. Ang mahalaga, umiibig ka. Ang mahal, iniibig mo sila. Ano po? Hallelujah. Doon po kasi makikita yung tunay na pag-ibig. Ano po? Kahit na in return walang pagmamahal na nararamdaman o pinapakita sa iyo, ang mahalaga, ikaw nagmamahal ka, umiibig ka, ano po, sa kapwa mo. Hallelujah. Lalo sabi ko nga, kapwa mo po yan, lalo na kung yan kaaway mo. So, mahalin po natin. Amen. So sabi nga ng Acts chapter 20 verse 35, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ayan, so giving, ano po. So magbigay tayo. Ano po? Magbigay din tayo ng pagmamahal. Ano? Hallelujah. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay masagana. Ano po? Hindi po yan nagmamaliw. Hindi yan nauubos. Amen po ba? Hallelujah. So, paano natin ito ipapakita? Pagtulong.
Ano po, sa mga nangangailangan. Pagpabibigay ng pagpapatawad, ano po, sa ating kapwa. Ano po, napakasarap na wala tayong kinikimkim na anumang mga bagay dito sa puso natin. Amen po ba? Hallelujah. So, pagpapatawad, ano po, sa ating pong kapwa. Pang-apat, sabi doon, a celebration of thanksgiving. Ayan. Sabi nga, yung pagpapasalamat, ano po, sa ating Panginoon. Ano, pagbibigay. Sabi nga, o ano man daw yung ating pinagdadaanan, there is a reason to give praise and to give thanks to God. Naalala ko yung salita ng Panginoon. In everything, we give thanks sa aklat ng unang Tesalonica 5:18. Ano po, na maging mapagpasalamat po tayo. Ano daw yung bagay na nararanasan. Mabuti man o masama, matuto tayong magpasalamat. At ngayong pagdiriwang ng Kapaskuhan, so hindi hadlang yung kung wala tayong bagong bagay or wala tayong mga bagay na material na masasabing laging inihahanda sa Kapaskuhan, ay okay lang yun. Ang mahalaga naman kasi ay yung si Kristo, ang Panginoong Yesus, ay nasa puso o sentro ng ating pong mga buhay. Kaya makapagpapasalamat ka. Makapagdiriwang ka ng Kapaskuhan dahil ang Panginoong Hesukristo ay nasa puso po ng bawat isa sa atin. Sabi nga, kapag ka natanggap po that the greatest gift na ipinagkaloob ng Diyos ay si Hesukristo, wala nang hihigit pa doon sa regalong yun. Amen po ba? Hindi kayang higitan ng regalo na kayang ibigay ng mundong ito or anything na nilikha lang ng Diyos o nilikha ng tao. Wala nang makahihigit po doon, kundi yung greatest gift of God is Jesus Christ sa buhay po natin. Kaya sapat, at there is always a reason to celebrate Christmas. Kaya magpuri tayo, magdiwang tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ano man yung bagay na meron tayo, ano man yung bagay na pinagsasalu-saluhan natin, ano man yung mga bagay na pinagdadaanan natin, mayroong mga problema, mayroong mga sakit at karamdaman, praise God, purihin ang Panginoon dahil hindi kayang hadlangan ng problema, ng mga sitwasyon, yung pagdiriwang ng mga anak ng Diyos sa Kapaskuhan dahil nasa puso ng bawat isa sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Amen po. So, panlima, sabi doon, a celebration of sharing the good news. Ito po yung ginawa ng mga pastol na kanila pong ipinamalita ang mabuting balita na ang tagapagligtas ay isinilang na. Amen po. So, celebration of sharing the good news. Celebration of sharing the gospel. Hindi pa po tapos. Kinakailangan po nating ibalita ang kagandahang loob ng Diyos sa lahat po ng tao. Amen? So we need to share it. We need to share that Jesus Christ was born, and let us share that Jesus Christ died on the cross, to redeem us, bayaran yung kasalanan, at siya'y nabuhay na magpuli. Hallelujah. At umakyat sa langit at nangakong magbabalik. Ibahagi po natin ang mabuting balita ng salita ng Diyos na magdudulot hindi lang ng masasarap na pagkain o anumang bagay na kayang ibigay ng Diyos, kundi magdudulot ng buhay na walang hanggan sa bawat isa na siyang magsisisi, tatalikod sa kasalanan at tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Kaya
let us celebrate. I-celebrate natin ang Kapaskuhan by sharing the good news. Amen? So kung tayo merong mga pagdiriwang, ngayong Kapaskuhan, ay ibahagi natin si Jesus. I-share natin si Jesus. Let's pray for our family. Pray natin yung ating mga kaibigan. Dali natin yung mabuting balita sa kanila. Sapagkat walang ibang higit na regalo, na matatanggap sila, yung Panginoong Hesukristo, na siyang tinanggap din natin. Amen. So, maibabahagi kasi natin yan. Sabi nga sa Aklat ng Mga Gawa, naalala ko yung Word of God, yung isang tagpo, ng si Pedro at si Juan, ay papunta siya sa templo, at sabi daw nakita niya yung namamalimos na may sakit at may karamdaman, yung lumpo. Sa pag-aakala ng lumpo na siya'y lilimusan ni Pedro at ni Juan. Pero sabi ni Pedro at ni Juan, sabi doon, ginto't pilak wala ako. Yan. Hallelujah. Ginto't pilak wala ako. Pero kung ano yung meron ako, ipagkakaloob sa iyo, which is Jesus Christ. Ibinahagi niya si Jesus. Sabi doon, anong nangyari doon sa lalaking lumpo? Diba? Pinagaling ng Panginoon, nakaranas ng himala at nakaranas ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya we need to share the good news. Celebration of sharing the good news. Hallelujah. Wala pong imposible sa Panginoon. Gawin lang natin, ibahagi natin ang mabuting balita. Amen po ba? Dahil Great Commission po natin ito. Yan po yung mission na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Panghuli, sabi ito, celebration through a life that pleases God. Yung buhay na nagbibigay ng kaluguran po sa ating Panginoon. Yung maging, lifestyle. Sabi nga, hindi lang tuwing Pasko o Kapaskuhan, sabi doon, we celebrate, every day, but in lifestyle. Ito na po yung buhay natin. So, paano natin ito gagawin? Sabi doon, living with love, holiness, and faithfulness, and showing Christ-like character every day. So, buhay po natin, dapat ganyan. Kaya salamat po sa Panginoon. This meaningful Christmas na darating, dapat si Kristo ang sentro ng atin pong selebrasyon ngayong Kapaskuhan. Amen. So ito po yung bagay na dapat po nating gawin o dahilan kung bakit tayo nagdiriwang. Amen po. So purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo, Panginoon, at inaalala po namin, hallelujah, ang inyo pong kapanganakan na nagdulot ng kaligtasan sa amin, na aming pong tinatamasa sa buhay po namin ito. Opo, we are not exempted for all the problem, trials, o anuman, Panginoon, na nararanasan namin. Pero Lord, hindi po kami nag-iisa. Kasama namin kayo. Kaya sabi nyo nga, your word says, your name is Emmanuel, that God is with us. Kasama po namin. Nananahan kayo, naghahari kayo, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. At patuloy po kayong maghari. Lord, continue reign in our heart. Maghari kayo sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatiran, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa. Katagpuin niyo po kami, hallelujah, sa lahat po ng aming mga pangangailangan sa aming po mga buhay. I-bless niyo po yung pamilya namin. I-bless niyo po, Lord, yung mga ministeryo na pinagkatiwala ninyo sa amin. I-bless niyo po yung aming pong mga kamanggagawa. I-bless niyo po, Panginoon, yung mga miyembro, Panginoon. Pagpalain niyo po bawat isa sa amin. At lalo't higit, Panginoon, pagpalain niyo po
yung aming pong mga leaders, Panginoon. Ito pong organisasyon ng Door of Faith. Panginoon, pagpalain niyo po yung Masaredo family. Pagpalain niyo po yung inyong mga lingkod na patuloy na nagtatapat, Panginoon, na nagsusulong, Panginoon, ng inyo pong mabuting balita. Kaya Panginoon, nasan man kami bahagi dito sa mundo, Lord, we speak of blessing, we speak your favor, Panginoon, sa bawat isa. Lord, fill us, Lord, with thy Holy Spirit. Lalo na sa taong ito, Lord, sa buhay namin ito, Panginoon, na talagang nalalapit na yung pagbabalik niyo. Lord, we ask, Father, that you continue fill us with thy Holy Spirit. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po. And Lord, we continue pray, Lord, for our country. Lord, tulungan niyo po ang aming bansa. Lord God, linisin niyo po, Panginoon, ang aming bansa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Umaasa po kami na kayo po ang gagawa at kikilos, Panginoon. Dahil kayo lamang po ang tunay na solusyon at pag-asa ng aming pong bansa. Hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Kaya Panginoon, habang may pagkakataon kami, Lord, patuloy naming magawa yung kalooban niyo. Patuloy naming ma-spread, Panginoon, ang inyong mabuting balita. Sabi nga, ay ito'y kapangyarihan sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon. Lord God, manatili, Lord, sa bawat isa sa amin, yung pagkauhaw sa inyo pong presensya, sa inyong kalooban na dapat po namin gawin. Purihin kayo. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. So magandang umaga po muli sa bawat isa at sumagana po yung biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating lahat. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.